Itinapon sa putik ang kanyang dangal. Habang si Clara ay nagpapakasasa sa karangyaan at pagmamahal ng kanyang kambal, si Mirella ay pilit na dinudurog ng kawalang katarungan sa gitna ng sigaw ng kanyang inang may sakit. Ngunit hindi habang buhay na titiisin ng isang ina ang latay ng pang-aapi. Magbabayad ang mga may sala kapag nalaman ng magkapatid ang katotohanan. Sino nga ba ang tunay na demonyo sa pamilyang ito? How many times do I have to tell you na mukha kang basahan na pumasok sa napakamahaling hall na to, Mirella? Isang basurahan na nagmamalinis at yang ulyanin mong ina ay pabigat lang sa mundong ito. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa pulang labi ni Clara Montesillo na tila mga talim ng kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng malaking bulwagan. Nakatayo si Mirella habang mahigpit na nakahawak sa pilak na tray na naglalaman ng mga baso ng mamahaling alak. 14 na oras siyang nakatayo, nanginginig ang mga binti at pikit matang tinitiis ang sakit ng kanyang likod matapos ang buong araw na pagpoproseso ng mga papeles para lamang kumita ng 500 piso. Ang natitirang halaga na kailangan upang mabili ang gamot sa puso ng kanyang ina. Bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang leeg ay patunay ng kanyang sakripisyo. Ngunit sa paningin ng babaeng nakasuot ng gintong gown sa kanyang harap, siya ay walang iba, kundi isang dumi na dapat tapakan. Nanuyo ang lalamunan ni Mirella na tila napuno ng abo. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri habang ang mga kuko ay baon na baon sa kanyang sariling palad. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata sapagkat ang matinding sakit ay pumutok sa loob ng kanyang dibdib, isang tahimik na pagkakawasak na walang nakakarinig. Ang ilaw ng mga mamahaling kristal na chandelier sa kisame ay biglang nagbago sa kanyang paningin. Ang dating karangyaan ng Forbes Park ay naging isang madilim at nakakalunod na hukay. Hindi ko po kinuha ang kuwintas ninyo, Miss Clara. Ang mahinang tugon ni Mirella. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may natitira pang maliit na bahagda ng pilit na pagtatanggol sa sariling danggal. Pumunta po ako rito para magtrabaho ng tapat. Kailangan ko lang po ng pambili ng gamot ng nanay ko. Lumapit si Clara ng ilang hakbang. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakalulunod at nakalilito. Don't play the victim card with me, Mirella. Alam ng lahat na ang mga taong tulad mo mula sa Tondo ay gagawin ang lahat para sa pera. Nasaan ang kwintas ko? Sa gitna ng sigawan, isang matandang babae na nakasuot ng kupas na duster ang mabilis na pumasok mula sa pintuan ng kusina. Si Nanay Elena. Nag-alala ito sa matagal na pagkawala ng anak, kaya pilit na lumusot sa seguridad ng mansyon. Mirella, anak ko! Ang sigaw ng matanda habang patakbong lumapit. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng maitim na bilog ng puyat at sakit. Ngunit ang kanyang mga bisig ay nakadikit sa anak. Lumuhod si Nanay Elena sa harap ni Clara. Nakatitig ang kanyang mga matang may halong kalituhan at matinding takot. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Maawa po kayo. Ako na lang po ang saktan ninyo. Huwag lang ang anak ko. Umalis ka nga sa harap ko, dumi! Ang sigaw ni Clara, habang walang awang itinulak ang matanda gamit ang kanyang sapatos na may mataas na takong. Tumama ang mabigat na katawan ni Nanay Elena sa malamig na sahig na gawa sa marmol at sa lakas ng pagbagsak ay nahulog mula sa sira-sirang bulsa ng kanyang duster ang isang lumang panyo na kulay, pinalabon ng panahon. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng bulwagan ay bumukas at pumasok si Danilo Velasco. Nakasuot siya ng maitim na suit na may accent ng ginto. Ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at otoridad. Ngunit nang makita niya ang matandang nakadapa sa sahig at ang dalagang nakaluhod habang umiiyak, ang kanyang malamig na muka ay biglang nagbago. Subalit hindi ang sigaw ni Clara o ang luha ni Mirella ang pumigil sa paghinga ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay napako sa panyong nakalapag sa sahig. Sa sulok ng panyo, may nakataghing 2 maliliit na sanggol sa ilalim ng sanga ng bulaklak ng kalachuchi. Isang kakaibang burda
na gumagamit ng pulang sinulid na may 3 buhol sa bawat dulo. Mabilis na ibinaba ni Danilo ang kanyang tingin at dahan-dahang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng kanyang suit pocket. Inilabas niya ang sarili niyang lumang panyo, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang tunay na pinagmulan bago siya amponay ng pamilya Velasco. Parehong-pareho. Ang kulay, ang tahi, ang kakaibang buhol ng sinulid. Isang matinding tiim ng bagyo ang sumiklab sa loob ng dibdib ni Danilo. Ang kanyang puso ay kumaba ng napakabilis, habang ang kanyang utak ay puno ng mga tanong na nag-uunahan. Ang babaeng itinuturing na basahan ni Clara, ang matandang itinuturing na ulyanin, ay may hawak ng kabilang kalahati ng kanyang buhay. "Danilo, babe!" Ang tawag ni Clara habang tumatakbo patungo sa kanya at kumakapit sa kanyang braso. Ang kanyang boses ay biglang naging matamis, na tila walang nangyari. "Mabuti at dumating ka. Nahuli ko ang babaeng ito na ninanakaw ang diamond necklace na ibinigay mo sa akin. I want the security to throw them both in jail right now." Tumingin si Danilo kay Clara. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon nilang relasyon, nakakita si Danilo ng isang nakakakilabot na kabalintunaan sa mukha ng kanyang kasintahan. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Clara sa kanyang braso. "Tawagin mo ang security." Ang malamig na utos ni Danilo. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na maipahiwatig. Ngunit huwag silang dalhin sa kulungan. Dalhin sila sa aking pampribadong opisina sa 3 palapag. Ako mismo ang magtatanong sa kanila. Gulat na napatingin si Clara sa kanya. "What? Why would you waste your time on these beggars?" Hindi sumagot si Danilo. Yumingkod siya at maingat na pinulot ang lumang panyo sa sahig. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri habang hawak ang tela. Tumingin siya kay Mirela. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng pighate, takot, at isang uri ng dangal na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Habang inaalalayan ni Mirela ang kanyang inang, nanginghinig pa itaas sa opisina, lumapit si Clara sa gilid at kinuha ang kanyang telepono. Isang lihim na ngiti ng kasamaan ang lumabas sa kanyang mga labi habang bumubulong sa kabilang linya. "Siguraduhin ninyong hindi na makakalabas ng gusaling ito ang 2 iyon ng buhay. Kapag nalaman ni Danilo ang tungkol sa nakaraan, mawawala sa akin ang lahat." Nakatayo si Danilo sa dilim ng koridor. Hawak ang 2 panyo sa kanyang palad habang naririnig ang pabulong na banta ni Clara. Ang amoy ng tuyong bulaklak ng kalachuchi mula sa panyo ay pumuno sa kanyang pang-amoy na tila isang tinig mula sa nakaraan na nagtatanong sa kanyang kaluluwa. Sino ba talaga ang tunay na demonyo sa bahay na ito? At hanggang kailan magdurusa ang mga walang sala? Sa loob ng kanyang tahimik at malamig na pampribadong opisina sa Forbes Park, dahan-dahang inilabas ni Danilo ang susi mula sa kanyang bulsa. Sa likod ng malaking painting sa dingding ay nakatago ang isang bakal na vault. Habang tumutunog ang mekanismo nito, ang puso ni Danilo ay tila gustong pumutok sa matinding kaba. Inilapag niya sa ibabaw ng mahogany desk ang 2 panyo. Ang isa ay bagong kuha mula sa kanyang suit pocket, at ang isa naman ay ang lumang panyang nahulog mula sa bulsa ni Nanay Elena. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lamp, nakikita ang eksaktong pagkakahawig ng 2 tela. Ang kulay ng pulang sinulid na ginamit sa pagbuburda ng 2 sanggol sa ilalim ng sanga ng kalachuchi, ang 3 buhol sa bawat dulo ng tahi. Lahat ay walang kapantay na katibayan. Kinuha ni Danilo ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na tanging siya lamang ang nakakaalam. Hector, ang mahinang boses ni Danilo, ngunit puno ng matinding awtoridad at pagmamadali. "Kailangan kong alamin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang babaeng nagngangalang Mirela Flores at sa kanyang ina na si Elena Flores. Gusto kong malaman ang buong kasaysayan ng pamilya nila mula noong 30 taon na ang nakararaan." "Makakaasa ka, Boss Danilo," ang sagot ng boses sa kabilang linya. "Kailan ko sisimulan?" "Ngayon din," ang diin ni Danilo.
at panatilihin mong lihim ito. Walang sinuman ang dapat makaalam, lalo na si Clara o ang aking ina. Habang nangyayari ito sa Forbes Park, sa isang maliit at madilim na barong-barong sa tondo, nakaupo si Mirella sa tabi ng kanyang ina. Ang ilaw mula sa isang maliit na kandila ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa kanilang silid. Hawak ni Mirella ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Pilit na pinapakain ng kanyang ina na patuloy na umiiyak ng walang tunog. Kain na po kayo, ne. Ang pabulong na pakiusap ni Mirella habang pinapahid ang kanyang sariling luha. Ligtas na po tayo rito. Wala na po ang masamang babae. Tumingin si Nanay Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalituhan at sakit. Mirella, ang kapatid mo, si Danilo, nakita ko siya. Pumikit ng mahigpit si Mirella. Nararamdaman ang muling pagdurog ng kanyang puso. Inakala niyang ang pagbanggit sa pangalang yon ay dulot lamang ng trauma mula sa panlalait ni Clara sa bulwagan. Nay, magpahinga na po kayo. Huwag niyo na pong isipin ang mayamang lalaking yon. Magkaiba ang mundo natin sa kanila. Kinaumagahan, lumabas si Mirella upang bumili ng kaunti pang gatas at gamot sa kalapit na palengke. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding pagod. Nang makarating siya sa maliit na pwesto ng tindahan ni Aling Susing, agad siyang napansin ng matandang kapitbahay. Diyos ko, Mirella! Anong nangyari sa'yo? Bakit parang nawalan ka ng dugo? Ang nag-aalalang tanong ni Aling Susing. Nang hindi na makayanan ni Mirella ang bigat ng kanyang nararamdaman, dahan-dahan siyang napayuko sa gilid ng mesa ng tindahan. Kinuha ni Aling Susing ang isang malinis na basahan, maingat na pinunasan ang pawis sa noo ng dalaga at kumuha ng isang mangkok ng mainit na kanin at ulam mula sa kanyang sariling baon. Kainin mo ito, anak, ang malambing na wika ni Aling Susing. Kahit mahirap ang buhay dito sa tondo, hindi kita hahayaang magutom. Hayaan mo ang mga mayayamang yan na akala mo kung sino. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, dalawang lalaki na nakasuwit na itim ang biglang huminto sa harap ng tindahan. Ang isa sa kanila ay kumuha ng isang papel at pabalang na inihagis sa mesa ni Aling Susing. Aling Susing, ayon sa utos ng bagong may-ari ng lupang ito, kailangan mo nang ipasara ang pwesto mo sa loob ng 2 araw. Ang malamig na pahayag ng lalaki. At kung magpapatuloy ka sa pagpapatuloy sa pamilya ng magnanaho na yan, sisiguraduhin naming mawawalan ka ng tirahan sa tondo. Napatayo si Mirella. Ang kanyang dugo ay kumukulo sa matinding galit. Wala kayong karapatang idamay ang mga walang salang tao rito. Si Clara Montesilio ba ang nag-utos sa inyo nito? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay naglabas lamang ng isang nakalilitong ngiti bago mabilis na tumalikod at umalis. Sa kabilang dako ng kalsada, nakatayo ang investigador na si Hector sa loob ng isang luma at walang markang sasakyan. Gamit ang isang mahabang lens ng kanyang kamera, pinitik niya ang mga larawan ni Mirella at ng kanyang bahay. Nang lumayo si Mirella kasama si Aling Susing, dahan-dahang lumapit si Hector sa pinto ng barong-barong kung saan nakadungaw si Nanay Elena. Hawak ng matanda ang isang lumang larawan ng binyag na kupas na ang kulay. Sa larawan, nakatayo si Elena habang kalong ang 2 sanggol. Ngunit ang babaeng nakatayo sa kanyang tabi, ang babaeng nag-abot ng sobre sa lumang kuha, ay may nakaguhit na itim na tinta sa mukha upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Mabilis na kinuha ni Hector ang malinaw na kuha ng larawang iyon bago mabilis na umalis. Kagabi rin yun, nakatanggap si Danilo ng isang naka-encrypt na mensahe sa kanyang laptop mula kay Hector. Habang binubuksan niya ang attachment, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa malamig na pawis. Lumalabas sa kanyang screen ang isang pinalabong dokumento mula sa San Jose Orphanage na may petsang 30 taon na ang nakararaan. Ito ay isang kasunduan sa pag-ampon ng isang sanggol na lalaki. At sa pinakailalim ng pahina, ang lagda ng taong nagbayad para sa lihim na paglilipat ng sanggol ay walang iba,
kundi ang malinaw na pangalan ni Doña Vivian Velasco. Napatitig si Danilo sa screen. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis, habang ang buong silid ay tila umiikot sa kanyang palid. Kung hindi mo mababayaran ang 2 milyong piso para sa nawalang kwentas ni Miss Clara bago lumubog ang araw, hindi lang itong barong-barong nyo ang gigibain namin. Isasama ka namin sa kulungan, Mirela. Ang boses ng matangkad na lalaking nakaitim na jacket ay umalingaw-ngaw sa makipot na eskinita ng tondo. Kasama niya ang 3 iba pang malalaking lalaki na may hawak na mga bakal na tubo. Nakatayo si Mirela sa harap ng kanilang maliit na pinto. Ang kanyang 2 kamay ay nakadikit sa magkabilaang pader habang ginagawang harang ang sariling katawan upang protektahan ang kanyang ina sa loob. Wala akong minakaw kay Clara! Ang sigaw ni Mirela. Ang kanyang boses ay puno ng galit at walang takot. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng ito para pahirapan kami. Umalis kayo rito. Huwag kang magmalinis talaga. Ang sigaw ng lalaki habang pabalang na itinutulak ang pinto. Magkano lang ba ang halaga ninyong 2 rito? Kahit ibenta niyo pa ang mga laman loob ninyo, hindi niyo mababayaran ang kasalanan mo sa pamilya Montecillo. Bago pa man makalapit ang lalaki kay Mirela, isang matandang lalaki na nakasando at pumasok sa eskinita, habang hawak ang isang mahabang piraso ng kawayan na ginagamit sa paggawa ng tinda. Si Mang Berto. Sa likod niya ay pumasok din si Aling Susing at ang iba pang mga kapitbahay. Subukan ninyong tapakan ang threshold ng bahay na yan at hindi kayo makakalabas ng buo sa tondo, ang matapang na pahayag ni Mang Berto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at walang pag-aalinlangan. Mahirap kami rito, pero hindi namin hahayaang tapak-tapakan ninyo ang dangal ng kapitbahay namin. Sa gitna ng sigawan ng mga kapitbahay at ng mga lalaki ni Clara, biglang lumabas si Nanay Elena mula sa pinto. Ang kanyang mga mata na dating walang buhay ay biglang nagkaroon ng maliwanag na linaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Mirela. Ang kanyang boses ay pinalakas ng matinding takot at galit. Huwag ninyong galawin ang anak ko! Ang sigaw ni Nanay Elena na ikinagulat ng lahat. Si Mirela at si Danilo, hindi sila magnanakaw. Ang tunay na magnanakaw ay ang babaeng kumuha sa anak ko sa ospital. Ang babaeng pumatay sa aking puso. Natahimik ang buong eskinita sa lakas ng sigaw ng matanda. Napatingin ang pinuno ng mga lalaki sa kanyang mga kasama, tila nagtataka sa pangalang binanggit ng matanda. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, isang mamahaling itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dulo ng makipot na daan. Lumabas mula rito ang driver ni Danilo at 2 matatangkad na security guard na nakasuit, ayon sa utos ni Mr. Danilo Velasco. Ang malamig at may otoridad na pahayag ng driver. Lahat ng banta at kaguluhan sa lugar na ito ay agad na iuulat sa pambansang pulisya. Umalis na kayo bago ko tawagan ang headquarters. Dahil sa takot sa pangalan ng pamilya Velasco, mabilis na tumalikod ang mga lalaki ni Clara at nagmamadaling umalis sa eskinita. Samantala, sa loob ng malaking mansyon sa Forbes Park, nakaupo si Danilo sa tapat ng kanyang inaampon na si Doña Vivian habang umiinom ng tsaa sa beranda. Ang hangin sa hapon ay malamig. Ngunit ang kapaligiran sa pagitan ng dalawa ay puno ng matinding tensyon. Mom, ang mahinang tanong ni Danilo habang maingat na inilalapag ang tasa sa platito. Naalala mo ba kung sino ang nag-alaga sa akin bago mo ako inampon sa San Jose Orphanage? Biglang napatigil si Doña Vivian. Ang kanyang kamay na humahawak sa tasa ay nanginghinig ng bahagya. Dahilan upang magkaroon ng maliit na tunog ang porselana sa platito. Mabilis siyang tumingin kay Danilo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pansamantalang pagkatakot bago pilit na gumiti. Bakit mo naman itinatanong yan, Danilo? Ang tanong ni Doña Vivian. Ang kanyang boses ay pilit na ginagawang kaswal. Iyon ay 30 taon na ang nakararaan. Ang mahalaga ay ako, ang nagpalaki sa iyo, at ibinigay ko sa iyo ang lahat ng karangyaang ito. Pamilyar ba sa iyo ang pangalang Elena Flores?
Ang kasunod na tanong ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mukha ng matandang babae. Sa pagkakataong ito, namutla ang mga labi ni Doña Vivian. Napatayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pinaliligiran ng matinding takot at galit. Sino ang nagturo sa'yo ng pangalang yan? Huwag mong paniniwalaan ang mga chismis ng mga taong mula sa labas, Danilo. Ako ang ina mo. Hindi na sumagot si Danilo. Ngunit ang reaksyon ng kanyang inaampon ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat ng kanyang hinala. Gabi na nang magising si Danilo mula sa kanyang silid dahil sa isang amoy ng nasusunog na bagay na pumapasok mula sa bintana ng kanyang beranda. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan at naglakad patungo sa likod ng malawak na hardin sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Sa gilid ng lumang bodega, nakatayo si Doña Vivian sa tapat ng isang bakal na drum kung saan may sumiklab na apoy. Hawak ng matanda ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga lumang dilaw na papel at mga record ng ospital. Isa-isa niyang itinapon ang mga papel sa loob ng apoy. Nakatayo si Danilo sa likod ng malaking puno ng mangga, nakatitig sa nakakakilabot na eksena. Habang ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa malamig na mukha ni Doña Vivian. Naramdaman ni Danilo ang amoy ng nasusunog na papel at abo na pumupuno sa kanyang pang-amoy, ang abo ng mga driver at lihim na sumira sa buhay ng kanyang tunay na pamilya. Dahil sa matinding trauma at takot na dinanas nung nagdaang gabi, biglang inatake sa puso si Nanay Elena, bago pa man sumikat ang araw. Sa loob ng maingay at pampublikong pasilidad ng ospital sa Maynila, nakaluhod si Mirela sa harap ng billing counter habang hawak ang kanyang maliit na pitaka. Sa loob nito ay may natitira lamang na 850 piso. Isang nakaiiyak na halaga kumpara sa 50,000 pisong deposit na hinihingi ng ospital upang maipasok ang kanyang ina sa intensive care unit. Pakiusap po, nurse. Ang umiiyak na pakiusap ni Mirela. Ang kanyang dalawang kamay ay nakataas sa harap ng salamin ng counter. Ipasok niyo na po ang nanay ko sa loob. Babayaran ko po ang lahat. Magtatrabaho po ako araw at gabi. Ipagbibili ko po ang lahat ng mayroon ako. Huwag niyo lang pong hayaang mamatay ang nanay ko sa hallway. Tumingin sa kanya ang cashier ng may malamig na ekspresyon. Naiintindihan kita, miss, pero policy ng ospital to. Kung walang pambayad ng deposit, hindi namin mai-admit sa ICU. Parami ring naghihintay na pasyente sa labas. Nang hina ang mga tuhod ni Mirela at dahan-dahan siyang napaupo sa malamig na semento ng koridor. Isinandal niya ang kanyang ulo sa pader habang nakatitig sa kisame. Ang bawat paghinga niya ay tila may sumasaksak na patalim sa kanyang dibdib. Walang sinuman sa maingay na ospital ang nakapansin sa isang anak na unti-unting nawawalan ng pag-asa para sa buhay ng kanyang ina. Ngunit sa kabilang dulo ng koridor, nakatayo si Danilo sa gilid ng poste habang nakatingin kay Mirela. Nabalitaan niya mula kay Hector ang nangyari sa matanda, kaya mabilis siyang pumunta sa ospital. Habang nakikita niya ang pag-iyak ng kanyang twin sister sa sahig, nararamdaman ni Danilo ang matinding sakit sa kanyang sariling dibdib. Isang uri ng pighati na kailanman ay hindi niya naramdaman sa gitna ng kanyang karangyaan. Mabilis na tumalikod si Danilo at naglakad patungo sa opisina ng direktora ng ospital. Pagpasok niya sa silid, inilapag niya ang kanyang itim na credit card sa ibabaw ng mesa ng doktor. I want Elena Flores to be transferred immediately to the presidential suite on the top floor. Ang malamig at walang pag-aalinlangang utos ni Danilo. Bayad na ang buong billing para sa mga susunod na buwan. Magdala kayo ng pinakamagagaling na cardiologist at siguraduhing walang anumang kulang sa kanyang gamot. At higit sa lahat, huwag ninyong sasabihin kung sino ang nagbayad. Gulat na napatayo ang direktor ng ospital nang makita ang pangalan ng pamilya Velasco sa card. Makakaasa po kayo, Mr. Velasco. Gagawin namin ang lahat. Habang pumupunta si Mirela sa malapit na sanglaan upang subukang isangla ang kanyang maliit na pilak na singsing, dahan-dahang pumasok si Danilo sa pampribadong suite room kung saan inilipat si Nanay Elena. Ang silid ay tahimik, malamig,
at malayo sa ingay ng pampublikong ward. Lumapit si Danilo sa tabi ng higaan ng matanda. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang tunay na ina. Ang mga guhit ng pagod sa paitaas ng kanyang noo, ang kulay abong buhok, at ang mga kamay na puno ng palatandaan ng mahabang taon ng paghihirap. Dahan-dahang inabot ni Danilo ang kumot at maingat na inayos ito sa paligid ng balikat ng matanda. Nay! Ang mahinang bulong ni Danilo, ang kanyang boses ay nanginghinig sa unang pagkakataon, habang ang isang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisini. Magpagaling ka! Ako na ang bahala sa lahat. Hindi ko nahahayaang masaktan ka muli. Hinalikan niya ang noo ng matanda bago mabilis na tumalikod upang lumabas ng silid. Ngunit sa kanyang paglabas sa pintuan ng elevator sa ground floor, nagkasalubong sila ni Mirela na katatapos lang bumalik mula sa sanglaan. Napatigil si Mirela nang makita ang mamahaling tindig ni Danilo sa gitna ng pampublikong ospital. Napatingin siya sa mga mata ng lalaki at doon ay nakakita siya ng isang uri ng pag-aalala at lungkot na hindi nababagay sa isang malamig na tifu. Ikaw? Ang pabulong na tanong ni Mirela habang kumakaba ang kanyang dibdib. Bakit ka narito? Sinabi ng nurse na may nagbayad na ng ₱250,000 para sa nanay ko at inilipat siya sa suite room. Ikaw ba ang gumawa niyon? Tumingin si Danilo sa kanya, pilit na itinatago ang emosyon sa likod ng kanyang malamig na mukha. Hindi mahalaga kung sino ang nagbayad, Mirela. Ang mahalaga ay ligtas ang nanay mo at may sapat siyang gamot. Bakit mo ginagawa ito? Ang tanong ni Mirela habang lumalapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pananabik sa katotohanan. Dahil ba ito sa ginawa ng kasintahan mo sa amin? Gusto mo bang bayaran ang kasalanan ni Clara ng pera? Pumikit si Danilo ng sandali bago dahan-dahang sinagot ang dalaga. Ginagawa ko ito dahil ito ang tamang gawin. Huwag mo nang tanungin kung bakit. Alagaan mo ang nanay mo. Mabilis na naglakad si Danilo palabas ng ospital at pumasok sa kanyang sasakyan na nakatabi sa parking lot. Ngunit habang hawak niya ang manibela upang magpahinga ng sandali, hindi niya napansin na may isa pang sasakyan na nakatigil sa dilim sa likod ng kanyang kotse. Si Clara. Sinunda ni Clara ang sasakyan ni Danilo mula sa Forbes Park dahil sa kanyang pagdududa sa mga kilos nito nitong mga nagdaang araw. Nang makitang nakalayo si Danilo mula sa kotse upang bumili ng tubig sa malapit na tindahan, mabilis na lumapit si Clara sa sasakyan ng kasintahan at binuksan ang pintuan sa gilid. Habang naghanap sa glove compartment, nakakita si Clara ng isang opisyal na resibo mula sa ospital na may pulang tatak na nakasulat sa malalaking titik. Official receipt. Payment received. 500,000 pesos. Patient name, Elena Flores. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa matinding gulat at galit. Ang kanyang muka ay namula sa matinding pagnanais na pumatay habang pikit matang hawak ang papel. Elena Flores, ang galit na bulong ni Clara sa kanyang sarili habang nagdurugo ang kanyang mga labi sa matinding panggigil. Ginagagol mo ako, Danilo. Ginagastos mo ang pera mo para sa pamilya ng basahang yon. Sa loob ng tahimik na suite room sa ikalimang palapag ng ospital, dahan-dahang iminulat ni Nanay Elena ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw ng kalituhan, ang kanyang paningin ay naging malenaw. Hinawakan niya ang kamay ni Mirela na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Mirela, anak. Ang pabulong at mahinang wika ni Nanay Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding alaala. 30 taon na ang nakararaan. Sa gitna ng malakas na ulan sa klinik, may isang mayaman na babaeng nakaitim na velo. Kinuha niya ang kapatid mong lalaki, habang ako ay walang malay matapos manganganak. Isang sanggol na may kaparehong panyo at marka sa balikat. Inagaw nila ang anak ko. Umiyak si Mirela habang hinahalikan ang kamay ng ina. Nay, huwag niyo na pong ipag-alala yon. Magpalakas po kayo. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda,
ang pintuan ng suite room ay biglang pabalang nga nabuksan. Pumasok si Clara Montecillo na may matinding galit sa kanyang mga mata. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang resibo ng ospital na nagkakahalaga ng ₱250,000. "You scheming witch!" ang sigaw ni Clara habang mabilis na lumalapit sa higaan. "Kabit ka ba ni Danilo, Mirela? Anong uri ng pangkulam ang ginawa mo para gastusan niya ang ulyanin at walang kwenta mong ina ng ₱250,000? Napatayo si Mirela. Ang kanyang katawan ay nanginghinig sa matinding galit. "Lumabas ka rito, Clara. Wala kang karapatang mambastos ng pasyente sa loob ng kwartong ito." Wala akong karapatan? Ang galit na halahak ni Clara habang itinuturo ang mukha ni Mirela. "Pera ng pamilya Velasco ang ginagastos ninyo rito. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa na magpanggap na kawawa habang pinipiga ninyo ang fiancé ko." Mabilis na lumapit si Clara sa gilid ng higaan at pabalang na hinawakan ang tubo ng dextrose na nakakabit sa kamay ni Nanay Elena. "Hindi nararapat sa isang tulad mo ang ganitong karangyaan." Nang makita ni Mirela na sinusubok ang saktan ni Clara ang kanyang inang walang laban, sumiklab ang matinding galit sa kanyang dibdib. Mabilis na hinawakan ni Mirela ang braso ni Clara at gamit ang buong lakas ng kanyang kanang kamay, ibinagsak niya ang isang matinding sampal sa pisingi ng mayabang na dalaga. Ang lakas ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang mapahawak si Clara sa kanyang namumulang pisingi sa matinding gulat. Huwag na huwag mong hahawakan ang nanay ko! Ang galit na sigaw ni Mirela. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng apoy ng isang anak na handang pumatay para sa kanyang magulang. "Wala kaming hininging kahit ₱1 sa fiancé mo. Kung gusto mong bawiin ang pera niya, kunin mo. Pero huwag mong bastusin ang nanay ko." Galit na itinaas ni Clara ang kanyang kamay upang gumanti ng sampal kay Mirela. "How dare you slap me, you beggar!" Ngunit bago pa man tumama ang kamay ni Clara sa mukha ni Mirela, isang malakas at matigas na kamay ang humawak sa pulso ni Clara sa gitna ng hangin. Si Danilo. Nakatayo si Danilo sa gilid ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo at ang kanyang mukha ay puno ng matinding panggigigil. Dahan-dahan niyang pinalipit ang kamay ni Clara palabas. "Bitawan mo ako, Danilo!" ang sigaw ni Clara habang nasasaktan. "Sinampal ako ng babaeng yan!" "Nakita ko ang lahat, Clara." Ang malamig na boses ni Danilo. Ang bawat salita ay may matinding banta. "Subukan mong itaas muli ang kamay mo sa kanila at sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog na yung gabi. Lumabas ka na." "Magsisisi ka sa ginagawa mo, Danilo." Ang galit na sigaw ni Clara bago patakbong lumabas ng silid habang umiiyak sa matinding napapahiya. Naiwan si Danilo at Mirela sa loob ng silid. Tumingin si Mirela ng diretso sa mga mata ni Danilo. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng malalim na danggal. "Hindi kami bibilhin ng pera mo, Mr. Velasco." Ang wika ni Mirela habang pilit na pinipigilan ang kanyang luha. "Ngunit kung may natitira ka pang puso at konting respeto sa sarili mo, ilayo mo ang demonyong yan sa nanay ko." Tumango si Danilo nang hindi nagsasalita, bago mabilis na tumalikod at sumunod palabas ng ospital. Pagdating sa parking lot sa ilalim ng init ng araw, naghihintay ang kanyang investigador na si Hector sa tabi ng kanyang kotse. Mabilis na inabot ni Hector ang isang makapal na kulay brown na sobre na may nakatatak na pulang balot. "Boss Danilo," ang mahinang pahayag ni Hector. "Ito na ang resulta ng DNA test na ginawa natin gamit ang sample mula sa iyo, kay Mirela at kay Elena Flores." Nanginginig ang mga daliri ni Danilo habang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang huling pahina ng opisyal na ulat mula sa laboratorio. At sa pinakailalim ng papel, nakasulat sa malalaking titik ang opisyal na konklusyon. Probability of sibling relationship between Danilo Velasco and Mirela Flores. 70%. Probability of maternal relationship with Elena Flores. 70%.
70%. Napatigil ang mundo ni Danilo. Napahawak siya sa pintuan ng kanyang kotse habang ang mga luha na 30 taon niyang itinago ay tuluyang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sa ibabaw ng mahabang mesang gawa, sa mamahaling ginto at marmol sa Forbes Park, nakatayo ang 3 platong pilak, ngunit ang hangin sa loob ng kainan ay kasing lamig ng yelo. Nakaupo si Doña Vivian sa dulo ng mesa, habang si Clara ay nakasandal sa balikat ni Danilo. Ang kanyang mukha ay pinaliligiran ng mga luhang pilit na inilalabas para sa awa. Danilo, babe? Hindi mo ba nakikitang ginagamit ka lang ng Mirela na yan? Ang pabulong na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamanipula. Sinampal niya ako sa harap ng mga nurse. Tapos, binayaran mo pa ang kalahating $1,000,000 para sa ulyanin niyang ina? She is a gold digger. Sinisira niya ang pamilya natin bago ang kasal natin. Tumingin din si Doña Vivian kay Danilo. Ang kanyang boses ay may halong pananakot at moral gaslighting. Ako ang nagpalaki sa'yo, Danilo. Ibinigay ko sa'yo ang pangalang Velasco at ang buong kumpanya. Paano mo nagagawang magdalawang isip sa amin dahil lang sa isang babaeng mula sa tondo? Pinagmasdan ni Danilo ang 2 babae sa kanyang harap. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang matinding dumi at Draper na nakatago sa likod ng kanilang mamahaling makeup at mamahaling damit. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tinidor. "Don't worry, Mom," ang malamig na sagot ni Danilo. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon habang nagpapanggap na naniniwala. "Pinangang-alagaan ko ang lahat. Ang kasal natin ni Clara ay matutuloy tulad ng pinagkasunduan." Nang maghating gabi, lihim na lumabas si Danilo mula sa mansyon at sumakay sa kotse ni Hector. Naglakad sila patungo sa isang lumang apartment sa lungsod ng Quezon upang makipagkita sa pampribadong doktor na pumirma sa kanyang rehistro noong 1996, si Dr. Lorenzo. Nakatayo ang matandang doktor sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag ang isang maliit na digital voice recorder sa mesa. 30 taon kong pinitpit ang aking konsensya, Mr. Velasco, ang umiiyak na pahayag ng matandang doktor. Noong gabing yon sa San Jose Hospital, binayaran ako ni Doña Vivian ng ₱5,000,000 upang ideklara na patay ang isa sa 2 sanggol na isinilang ni Elena Flores. Naalala ko pa, duguan at umiiyak si Elena habang nagmamakaawa na ibalik ang kanyang anak bago siya nawalan ng malay. Inagaw namin ang sanggol at ibinigay kay Vivian. Nang marinig ni Danilo ang boses ng doktor at ang lumang audio recording kung saan naririnig ang iyak ng kanyang tunay na ina, napaupo siya sa loob ng kanyang kotse. Isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela habang ang mga luha ay mabilis na bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang buong buhay niya, ang kanyang karangyaan, ang kanyang pangalan, at ang kanyang tagumpay ay itinayo pala sa ibabaw ng dugo at luha ng kanyang inang pinalabas na namatayan ng anak. "Patawarin mo ako, Nay." Ang pabulong na hagulhol ni Danilo sa dilim ng sasakyan. "Patawarin mo ako." Ngunit hindi alam ni Danilo na sa parehong oras na yon, nagbayad si Clara ng ₱55,000 sa isang tiwaling orderly sa ospital upang tuluyang patahimikin si Nanay Elena bago pa man dumating ang araw ng kasal. Sa loob ng suite room sa ospital, nakaupo si Mirela sa tabi ng higaan ng kanyang ina. Ang ilaw sa silid ay pinalabo upang makapagpahinga ang matanda. Habang nagdidilig ng tubig si Mirela sa baso, dahan-dahan bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng nurse. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara at ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. May hawak ang lalaki na isang malaking hiringgilya na naglalaman ng isang dilaw na likido. Mabilis siyang lumapit sa gilid ng IV stand ni Nanay Elena upang itusok ang hiringgilya sa tubo ng dextrose. Biglang napatayo si Mirela nang mapansin ang mabilis at kadudadudang kilos ng lalaki. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng lalaki bago pa man itusok ang karayom. "Sino ka?" Ang galit na sigaw ni Mirela, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at galit.
Anong ilalagay mo sa gamot ng nanay ko? Sa gitna ng sigaw ni Mirela, mabilis na pabalang na nabuksan ang pinto ng suite room at pumasok ang 3 matatangkad na security guard na nakasuite. Sa likod nila ay pumasok si Danilo. Ang kanyang mukha ay pinaliligiran ng matinding dilim at galit. Mabilis na pinalipit ng mga gwardiya ang 2 braso ng tiwaling orderly at ibinagsak ito sa sahig. Nahulog mula sa kamay ng lalaki ang hiringgilya at ang dilaw na likido nito ay kumalat sa malamig na semento. Sino ang nagbayad sa'yo? Ang malamig at nakakakilabot na tanong ni Danilo habang lumalapit sa nakadapang lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Magsalita ka bago ko sisiguraduhin sa pinakamadilim na semento ka ng kulungan mabubulok. Naninginig ang buong katawan ng orderly sa matinding takot habang nakadikit ang kanyang pisini sa sahig. Si Miss Clara po! Si Miss Clara Montecillo po ang nagbayad sa akin ng 55,000 piso. Patawarin niyo po ako, Mr. Velasco. Napatakip si Mirela sa kanyang bibig sa matinding gulat at bighati. Hindi niya akalaing aabot sa ganitong uri ng kademonyohan ang galit ni Clara. Tumingin si Danilo sa kanyang investigador na si Hector. Isumite ninyo ang taong ito at ang hiringgilya sa pambansang pulisya, ang utos ni Danilo. At sa loob ng 30 minuto, ihanda ninyo ang sasakyan. Ililipat natin si Nanay Elena at si Mirela sa aking pampribadong rest house sa Tagaytay. Walang sinuman ang dapat makakaalam ng lugar na yon. Matapos ang 2 oras, nakarating sila sa isang tahimik at malamig na rest house sa Tagaytay na napapaligiran ng mga puno ng pine. Sa loob ng malawak na silid, maingat na inihiga si Nanay Elena sa isang malambot at malinis na kama. Lumapit si Danilo kay Mirela na nakatayo sa tabi ng bintana habang nakatingin sa malayo. "Ligtas na kayo rito, Mirela?" Ang mahinang wika ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na pagnanais na protektahan ang dalaga. Walang makakapasok na masamang tao sa lugar na ito. Tumingin si Mirela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalituhan at luha. "Bakit ginagawa mo ang lahat ng ito para sa amin, Mr. Velasco? Una, binayaran mo ang ospital. Ngayon, iniligtas mo ang buhay ng nanay ko. Bakit?" Gusto nang isigaw ni Danilo sa buong mundo na siya ang nawawalang kapatid ni Mirela. Ngunit alam niyang, kailangan muna niyang ilabas ang buong katotohanan upang hindi na sila muling masaktan ng pamilya Montecillo. "Ginagawa ko ito dahil may utang ako sa buhay ninyo na kailangan kong bayaran." Ang tapat na sagot ni Danilo habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. "Magtiwala ka sa akin, Mirela." Samantala, sa loob ng kanyang penthouse, nagwawala si Clara matapos mabalitaan mula sa kanyang tauhan na nahuli ng mga gwardiya ni Danilo ang orderly sa ospital at nawawala na sina Elena at Mirela. "Mga walang kwenta!" Ang galit na sigaw ni Clara habang itinutapon ang kanyang baso ng alak sa pader. "Hindi ako papayag na masira ang kasal ko. Kung hindi ko mapatay ang matandang yan sa ospital, sisiguraduhin kong matutupok ang tundo para wala nang balikan ang babaeng yan." Mabilis na tinawagan ni Clara ang kanyang mga tauhan at inutusan silang magbuhos ng gasolina at magsimula ng sunog sa likod ng barong-barong ni Mirela sa tondo. Nang sumapit ang gabi, sumiklab ang matinding apoy sa makipot na eskinita ng tondo. Ang usok ay mabilis na pumuno sa kalangitan, habang ang mga residente tulad ni Mang Berto at Aling Susing ay nagtatakbo ng may hawak na mga timba ng tubig upang patayin ang apoy. Nang mabalitaan ni Danilo ang nangyayaring sunog sa tondo, mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho patungo sa lugar. Tumulong siya sa pag-apula ng apoy at siniguraduhin niyang walang nasaktan sa mga kapitbahay ni Mirela. Habang sinusuri ng mga pulis ang pinagmula ng apoy sa likod ng nasunog na bahay ni Mirela, may napansin si Danilo sa ibabaw ng abong itim. Yumingkod siya at pinulot ang isang kumikinang na bagay, isang mamahaling gintong cufflink na may nakaukit na letrang M, ang pampamilyang tatak ng pamilya Montecillo na ibinigay ni Clara sa kanyang paboritong tauhan. Inabot ni Danilo ang cufflink sa kapitan ng pulisya
at kinuha ang kanyang telpono upang tawagan si Clara. Nang sagutin ni Clara ang telpono sa kanyang penthouse, umalingaw-ngaw ang malamig at nakakakilabot na boses ni Danilo sa kabilang linya. Clara, ang wika ni Danilo. Ang bawat salita ay may matinding banta. Hinihintay ka ng mga investigador ng pulisya sa tondo. Natagpuan nila ang pampamilya ninyong gintong cufflink sa gitna ng abong, itinupok ng apoy. At may mga salita ka na kailangang ipaliwanag. Nabitawan ni Clara ang kanyang telepono at napatakip sa kanyang bibig sa matinding takot. Habang namumutla ang kanyang buong muka. Sa loob ng tahimik at sagradong simbahan ng Quiapo, nakatayo si Danilo sa tapat ng imahe ng Nazareno. Ang malamig na hangin mula sa labas ay nagdadala ng amoy ng kandila at rosas. Nang marinig niya ang mababaw na hakbang ng isang babae sa gitna ng katahimikan, dahan-dahan siyang tumalikod. Si Mirela. Nakasuot siya ng simpleng damit, ang kanyang muka ay puno ng matinding pagtataka at kaba matapos siyang ipatawag ni Danilo sa isang pampublikong lugar. Mr. Velasco, ang mahinaw wika ni Mirela habang dahan-dahang lumalapit sa pwesto ng lalaki. Bakit mo ako pinunta rito? Ligtas ba ang nanay ko sa Tagaytay? Tumingin si Danilo sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi malamig na negosyante ang nakikita sa mga mata ng lalaki, kundi isang matinding luha na pilit nitong pinipigilan. Inilabas ni Danilo mula sa kanyang coat ang isang kulay brown na sobre at ang 2 kalahati ng panyong may borda ng 2 sanggol sa ilalim ng kalachuchi. Inilapag ni Danilo ang mga ito sa patungan ng Biblia sa harap ni Mirela. Basahin mo ito, Mirela, ang pabulong na utos ni Danilo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Kinuha ni Mirela ang papel sa loob ng sobre. Habang binabasa niya ang mga salitang nakasulat sa ulat ng laboratorio, ang 99.99% na pagtutugma ng kanilang dugo, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manghinig ng matindi. Napatingin siya sa 2 panyo na eksaktong magkatugma ang mga tahi at sinulid. Napatakip si Mirela sa kanyang bibig, habang ang malalaking patak ng luha ay mabilis na bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ito, anong ibig sabihin nito, Mr. Velasco? Lumapit si Danilo sa kanya at hinawakan ang 2 nanginginig na kamay ng dalaga. Mirela, ako ang kapatid mo. Ang umiiyak na pahayag ni Danilo. Ang bawat salita ay bumabasag sa 30 taon ng pait at pangungulila. Ako si Danilo. Ako yung sanggon na inagaw nila sa piling ni Nanay Elena nung gabing yon. Ako yung kapatid mong nawawala. Napatigil ang mundo ni Mirela. Ang pangalang 30 taong isinisigaw ng kanyang ina sa mga gabi ng kalituhan, ang pangalang itinago niya sa kanyang puso. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harap ay ang kanyang mismong twin brother. Niyakap ni Mirela si Danilo nang napakahigpit sa harap ng altar. Umiyak ang magkapatid sa gitna ng katahimikan ng simbahan, isang mainit at nakakawarak ng pusong yakap ng 2 taong pinaghiwalay ng kasakiman, ngunit pinag-isa muli ng dugo at kapalaran. Patawarin mo ako, Mirela. Ang pabulong na hagulhol ni Danilo habang hinahawakan ang ulo ng kanyang kapatid. Patawarin mo ako kung naging blind ako sa mga ginawa ni Clara at ng pamilya Velasco. Patawarin mo ako. Huminga ng malalim si Mirela habang pinapahid ang kanyang luha. Hindi mo kasalanan, Danilo. Ang mahalaga, buhay ka at magkakasama na tayo. Tumingin si Danilo sa mga mata ni Mirela nang may matatag na determinasyon. Mirela, magtiwala ka sa akin. Ilang araw na lang ay araw na ng kasal namin ni Clara. Huwag muna nating ibubunyag kay nanay o sa kahit kanino na nalaman na natin ang katotohanan. Bakit? Ang nagtatakang tanong ni Mirela. Bakit kailangan pa nating magpanggap? Dahil gusto kong ibagsak sina Clara at Tonya Vivian sa harap ng buong bansa. Ang sagot ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay pinaliligiran ng apoy ng katarungan. Ginamit nila ang pera, kapangyarihan at driver para tapakan ang dangal ninyo ni nanay.
sa mismong araw ng kasal, sa harap ng media at ng buong alta sosyedad, ipapakita ko ang lahat ng ebidensya ng kanilang kriminal na gawain. Kumapit si Mirela sa braso ng kanyang kapatid. Gawin natin ang dapat, Danilo. Handa akong magtiis para sa katarungan ng pamilya natin. Samantala, sa mansyon sa Forbes Park, nakatayo si Clara sa harap ng malaking salamin habang isinusukat ang kanyang 5 metrong haba na wedding gown. Nakasandal si Doña Vivian sa pintuan habang nakangiti ng may pagmamalaki. Naniwala ba si Danilo sa kwento mo tungkol sa nahanap na cufflink sa tundo, Clara? Ang tanong ni Doña Vivian. Natawa si Clara ng may kagaspangan. Of course, tita. Sinabi ko sa kanya na ninakaw yon ang dating driver natin na nakatira sa tundo. Naniwala agad ang uto-uto mong anak. Sa makalawa, magiging Mrs. Velasco na ako at hawak na natin ang buong wealth ng pamilya. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, nakatanggap si Danilo ng isang lihim na tawag mula kay Hector habang palabas siya ng simbahan ng Quiapo. Boss Danilo! Ang mahinang boses ni Hector sa kabilang linya. Narinig ko sa wiretap ang tauhan ni Clara. May balak silang magpadala ng 3 armadong lalaki sa Tagaytay Rest House ngayong hating gabi upang kulungin at idukot si Nanay Elena bago sumapit ang kasal. Napatigil si Danilo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay nagdilim sa matinding galit habang nanginginig ang kanyang kamay na humahawak sa telepono. Hayaang pumasok ang mga tauhan niya sa rest house, ang malamig at nakakakilabot na utos ni Danilo. Mismong ang trap na ito ang gagamitin natin upang huliin ang huling ebidensya ng kanyang kriminal na gawain. Sa gitna ng kadiliman ng hating gabi sa rest house sa Tagaytay, ang hangin sa labas ay malamig at puno ng sipol ng hangin sa mga puno ng pine. Dahan-dahan na pinalipit ng 3 lalaking nakaitim ang hawak ng salaming pintuan sa likod ng beranda. May hawak silang mga bakal at lubid. Ang kanilang mga muka ay natatakpan ng itim na bonnet. Pumasok sila sa loob ng madilim na silid kung saan nakalagay ang malaking kama. Lumapit ang pinuno ng mga lalaki sa gilid ng higaan at pabalang na inalis ang kumot upang kulungin ang pasyente. Ngunit sa halip na ang mahinang katawan ni Nanay Elena, ang nakahiga sa ilalim ng kumot ay 2 malalaking unan. Sa sandaling iyon, ang maliwanag na ilaw ng buong silid ay biglang bukas at umalingaw-ngaw ang boses ng kapitan ng pambansang pulisya. Huwag kayong gumalaw! Nakapalibot ang NBI at pulisya sa buong lugar! Lumalabas mula sa likod ng pintuan ang 10 armadong pulis, kasama si Danilo at ang kanyang investigador na si Hector. Mabilis na ibinagsak ng mga tauhan ni Clara ang kanilang mga hawak na bakal at lumuhod sa sahig habang pinalilibutan ng mga baril. Biglang tumunog ang telepono ng pinuno ng mga kidnappers sa ibabaw ng mesa. Ipinakita sa screen ang pangalan ni Miss Clara. Inihudyat ni Danilo sa kapitan na speakerphone ang tawag. Mabilis na sinagot ng pulis ang telepono nang hindi nagsasalita. Naidukot niyo na ba ang ulyaning matanda na yan? Ang galit at pabulong na sigaw ni Clara mula sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng matinding kademonyohan. Siguraduhin ninyong itatapon niyo siya sa bangin sa Tagaytay para hindi na makakapagsalita kailanman. Bayad na ang natitirang 250,000 kapag patay na siya. Tumingin ang kapitan ng pulisya sa microphone at nagsalita ng may malamig na boses. Miss Clara Montesilio, opisyal na nakarecord ang tawag na ito ng pambansang kawanihan ng investigasyon. Ang iyong mga tauhan ay nasa ilalim na ng aming kustodya. Isang matinding paghinga ng takot ang narinig sa kabilang linya bago mabilis na pinuto ni Clara ang tawag. Samantala, upang makasigurado sa kanilang kaligtasan, inilipat ni Danilo si Nanay Elena at si Mirela sa kanyang pampribadong penthouse sa Bonifacio Global City. Ang silid ay may malalaking salamin na nakadungaw sa ilaw ng lungsod, malayo sa anumang panganib. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 30 taon, nakaupo si Danilo sa tabi ng kanyang tunay na ina.
Naghanda siya ng isang mangkok ng mainit na sabaw ng arroz caldo at maingat na inihain ito kay Nanay Elena. Kinitigan ng matanda ang mukha ni Danilo sa ilalim ng malambot na ilaw ng kwarto. Dahan-dahang inangat ni Nanay Elena ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang pisngi ng lalaki. Ang mainit mong mga kamay. Ang pabulong na wika ni Nanay Elena habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Kaparehong-kapareho ng mga kamay ng sanggol na inagaw sa akin noong gabing iyon. Bakit pamilyar na pamilyar ang mukha mo sa akin, anak? Napatitig si Danilo sa kanyang ina. Pilit niyang pinigilan ang paghagulhol habang hinahalikan ang palad ng matanda. Magpahinga ka na po, Nay. Bukas na bukas din ay makikita ng buong mundo kung sino talaga ang mga tunay mong anak. Kinaumagahan, sumikat ang araw sa Maynila. Sa loob ng isang mamahaling presidential suite sa isang 5 bituing hotel, nakatayo si Clara sa harap ng malaking salamin. Nakasuot siya ng 5 metrong haba na wedding gown na pinaliligiran ng mga kumikislap na brilyante at isang gintong korona sa kanyang buhok. Sa kabila ng kanyang takot sa nangyari kagabi, naniniwala si Clara na magagamit ng kanyang pamilya ang pera upang bayaran ang pulisya at takpan ang kaso. Tita Vivienne, ang wika ni Clara habang inaayos ang kanyang veil. Siguraduhin mong walang sinumang galing sa tondo ang makakapasok sa cathedral na yung araw. Numiti si Doña Vivienne habang inaayos ang kwintas ni Clara. Huwag kang mag-alala, Clara. Sa loob ng 1 oras, magiging Mrs. Velasco ka na at makukuha na natin ang lahat. Ngunit sa loob ng makasaysayang Manila Cathedral, nakatayo si Danilo sa tapat ng altar habang nakasuot ng maitim na tuxedo. Ang kanyang muka ay kasing matigas ng bato habang nakatingin sa malaking pinto ng simbahan. Hindi alam ni na Clara at Doña Vivienne na ang bawat LED, screen, speaker at projector sa loob ng cathedral at ang mga live broadcast camera ng media ay nakakonekta na sa laptop ng investigador ni Danilo. Handa nang ipalabas ang huling hatol ng katotohanan. Puno ng mga mamahaling sasakyan ang labas ng makasaysayang Manila Cathedral. Nakatutok ang mga kamera ng pangunahing telebisyon sa red carpet kung saan naglalakad ang mga kilalang negosyante, senador, at matataas na tao sa lipunan. Sa loob ng malawak na simbahan, nakatayo si Doña Vivienne na nakasuot ng kulay gintong terno habang nakikipagkamay sa mga bisita ng may matinding pagmamalaki. Ito ang kasal ng dekada. Ang maipagmamalaking bulong ni Doña Vivienne sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Ang pagsasama ng pamilya Velasco at Montesillo ay magdadala sa atin sa tuktok ng negosyo. Sa gitna ng bulwagan, bumukas ang malahing pintuan na gawa sa mahogany. Pumailan lang ang tugtog ng wedding march sa buong cathedral. Dahan-dahang pumasok si Clara Montesillo na nakasuot ng 5 metrong haba na wedding gown na gawa sa mamahaling laso at pinaliligiran ng libu-libong brilyante. May hawak siyang buke ng mga puting orchid habang nakangiti ng may matinding kagaspangan sa mga kamera na nakatutok sa kanya. Sa tapat ng altar, nakatayo si Danilo. Nakasuot siya ng itim na tuxedo, ang kanyang tindig ay matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Habang nakatingin siya kay Clara na dahan-dahang lumalapit sa red carpet, nararamdaman ni Danilo ang matinding pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa sandali ng katarungan na 30 taon ding naghintay. Ngunit habang nasa kalahatian ng paglalakad si Clara, biglang muling nabuksan ang malaking pinto sa likod ng cathedral. Pumasok sina Mirela at Nanay Elena. Nakasuot si Mirela ng simpleng asul na damit habang inaalalayan ang kanyang ina na nakasuot ng malinis na barot saya. Wala silang dalang mamahaling alahas o makeup, ngunit ang kanilang tindig ay puno ng isang uri ng malalim na dangal at katotohanan na ikinagulat ng lahat ng bisita. Nagsimimulang magbulungan ang mga mayayamang bisita sa paligid. Sino ang mga yan?
Ang pabulong na tanong ng isang matandang donya. Bakit nakapasok ang mga dugong mahirap sa gitna ng engrandeng kasal na ito? Nakita ni Clara sina Mirela mula sa malayo. Naningkit ang kanyang mga mata sa matinding galit. Ngunit pilit siyang ngumiti sa mga kamera upang hindi masira ang kanyang kasal. Lumapit siya sa tapat ng altar at humawak sa braso ni Danilo. Look at those beggars, Danilo. Ang pabulong na ganti ni Clara habang pilit na ngumingiti. Papasok pa rin sila kahit wala silang imbitasyon. Ipapahuli ko sila sa security pagkatapos ng seremonya. Hindi sumagot si Danilo. Tinitigan niya lang ang mukha ni Clara nang walang anumang emosyon. Pumwesto ang pare sa harap ng altar at inayos ang kanyang libro. Mabilis na lumipas ang unang bahagi ng seremonya hanggang sa marating ng pare ang pinakamahalagang linya ng kasal. Kung may sinuman sa inyo na nakatayo rito ang may nalalamang mabigat na dahilan upang hindi ipagpatuloy ang banal na kasal na ito, ang malakas na pahayag ng pari na umalingaw-ngaw sa buong cathedral. Magbalita kayo ngayon o manahimik magpakailanman? Bago pa man makapagsalita ang sinuman sa mga bisita, dahan-dahang inalis ni Danilo ang kamay ni Clara sa kanyang braso at humakbang ng isang beses patungo sa harap ng altar. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera ng media at sa buong madla. Ako, ang malamig at matatag na pahayag ni Danilo na ikinagulat ng buong simbahan. Ako ang tumututol sa kasal na ito. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa matinding gulat habang namumutla ang kanyang mukha. Danilo, what are you talking about? Is this a joke? Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa paligid ng altar ay biglang namatay at ang 3 dambuhalang LED screen sa gilid ng mga post ay sabay-sabay na bumukas. Lumabas sa mga screen ang mukha ni Dr. Lorenzo at ang opisyal na ulat ng DNA test, habang ang boses ni Clara na naguutos na patayin si Elena sa Tagaytay ay umalingaw-ngaw sa bawat speaker ng Manila Cathedral. Umalingaw-ngaw sa buong cathedral ang boses ni Dr. Lorenzo mula sa malalaking speaker. Kasunod ang nakatatakot na pabulong na sigaw ni Clara sa telpono na naguutos na itapon si Elena sa bangin. Sa 3 dambuhalang LED screen sa ibabaw ng altar, malinaw na nakatala ang dokumento ng DNA test na may 79 na puntos. 79% na pagtutugma ng dugo ni Danilo, Mirela at Elena. Nagtatatakbo ang mga reporter ng telebisyon patungo sa harap ng red carpet habang ang mga ilaw ng kamera ay tuloy-tuloy na sumisiklab sa mukha ni Clara at Doña Vivian. Yan ay gawa-gawa lang. Ang galit na sigaw ni Doña Vivian habang tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga kamera. Fake news yan! Pinakialaman ng mga taong mula sa Tondo ang sistem ng simbahan. Ngunit mas malakas ang gulat at pag-uusap ng libu-libong bisita mula sa alta sosyedad. Napahawak si Clara sa kanyang gintong korona habang ang kanyang mukha ay namumutla at nanginginig sa matinding napapahiya at galit. Danilo, babe, pakiusap! Ang umiiyak na sigaw ni Clara habang sinusubukang kumapit sa kamay ng lalaki. Sinisiraan lang ako ng babaeng yan. I love you, Danilo. Huwag mong paniwalaan ang mga lumang papel na yan. Dahan-dahan at malamig na pinalipit ni Danilo ang braso ni Clara upang alisin ang hawak nito. Tumingin siya sa kasintahan ng may matinding dumi at pagmamaliit sa kanyang mga mata. Ang tanging pinagsisisihan ko sa buhay ko, Clara, ang malamig na wika ni Danilo, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit, ay ang pagpapahintulot sa isang demonyong tulad mo na makalapit sa akin at sa aking pamilya. Bumaba si Danilo mula sa mga baetang ng altar. Nilagpasan niya si Clara at naglakad ng matatag patungo sa likod ng red carpet kung saan nakatayo sina Mirela at Nanay Elena. Sa harap ng daan-daang bisita at live television cameras, lumuhod si Danilo sa harap ng kanyang ina at hinawakan ang 2 nanginginig na kamay ng matanda. Nay, ang umiiyak na pahayag ni Danilo na narinig ng buong bansa sa pamamagitan ng microphone.
Ako po si Danilo. Ako po ang sanggol ninyo na inagaw nila 30 taon na ang nakararaan. Ako po ang kapatid ni Mirela. Umiyak ng malakas si Nanay Elena habang pinalilibutan ng kanyang 2 bisig ang ulo ng kanyang anak. Tumayo si Danilo at hinawakan ang kamay ni Mirela. Iniharap silang dalawa sa buong madla. Ang pamilyang itinuring ninyong dumi at basahan. Ang malakas na pahayag ni Danilo sa mga kamera. Ang pamilyang ito ay ang aking tunay na ina at ang aking twin sister na si Mirela Flores. Ako ay si Danilo Flores Velasco. At mula sa araw na ito, pananagutan ng lahat ng gumawa ng kasalanan sa pamilya ko ang bawat patak ng luhang iniluha nila. Yumingkod si Danilo at pinulot ang pampamilyang panyo sa kanyang bulsa. Maingat na ipinalupot ito sa mga kamay ni Nanay Elena bilang simbolo ng kanilang muling pagkakaisa. Sa sandaling ngayon, bumukas ang malaking pinto ng cathedral at pumasok ang mga opisyal ng pambansang kawanihan ng investigasyon kasama ang kapitan ng pulisya. Doña Vivian Velasco at Clara Montesillo, ang malamig na pahayag ng kapitan habang naglalabas ng bakal na piring at warrant of arrest. Inaaresto kayo sa kasong child trafficking, kidnapping, arson, at frustrated murder. Mabilis na pinalipit ng mga pulis ang 2 braso ni Doña Vivian habang ito ay nagsisipagsigaw at nagwawala. Si Clara naman ay patakbong lumapit sa kanyang ama na si Don Fernando Montesillo na nakatayo sa gitna ng mga bisita. Papa, tulungan mo ako. Ang umiiyak na pakiusap ni Clara habang humahawak sa suit ng kanyang ama. Iligtas mo ako sa mga pulis. Tumingin si Don Fernando sa kanyang anak nang may matinding galit at pagtatakwil sa harap ng lahat ng reporter. Pabalang niyang inalis ang kamay ni Clara. Wala akong anak na kriminal! Ang galit na sigaw ng kanyang ama bago tumalikod at iniwan siya. Napatigil si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig at ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Sa gitna ng matinding napapahiya at pagkawala ng lahat ng kanyang pangarap, nawalan siya ng malay at bumagsak sa red carpet habang pinalilibutan ng mga piring ng pulisya. Sa loob ng marumi at malamig na kulungan, sa presento ng pulisya, nakaupo si Clara sa sahig na gawa sa semento. Ang kanyang 5 metrong haba na wedding gown na may mga brilyante ay napuno ng dumi at napunit sa mga gilid. Ang kanyang mamahaling makeup ay pinalitan ng mga itim na guhit ng luha at pawis. Guardia! Ang umiiyak at paos na sigaw ni Clara habang hinahawakan ang mga bakal na rehas. Tawagan mo ang abogado ko. Tawagan mo si Papa. Hindi ako nababagay sa lugar na ito. Tumingin sa kanya ang isang matandang babaeng bilanggo at tumawa ng may pambubuska. Makisama ka na lang, Miss Bride. Iniwan ka na ng tatay mo at ng abogado mo. Wala ka ng pera rito, kaya huwag kang mag-arte. Sa kabilang selda, nakasandal si Doña Vivian sa pader habang nakatitig sa kisame. Ang kanyang dating mataas na katayuan sa lipunan, ang kanyang milyon-milyong ari-arian at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nawala sa loob lamang ng isang araw. Sa labas ng kulungan, ang buong bansa ay nakatutok sa mga ulat ng balita sa telebisyon. Ang kwento ng katatagan ni Mirela at ang pagtitiis ni Nanay Elena ay naging simbolo ng danggal at katotohanan para sa milyon-milyong Pilipino. Binawi ng korte ang lahat ng ari-ariang nakaw at natuklasang kinuha ni Doña Vivian sa pamamagitan ng pamemeke ng mga dokumento. Kinaumagahan, pumunta sina Danilo at Mirela sa Tondo na nakasuot ng simpleng damit. Kasama nila ang 5 malalaking truck na naglalaman ng mga semento, yero at kagamitan sa pagpapatayo ng bahay para sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng sunog. Lumapit si Aling Susing at Mang Berto sa kanila na may mga luhang gumugulong sa kanilang mga pisngi. Diyos ko, Mirela, Danilo! Ang umiiyak na wika ni Aling Susing habang yumayakap sa dalawa. Maraming salamat sa tulong ninyo. Napatunayan ninyong hindi kayo nakalimot sa pinanggalingan ninyo. Ngunit habang naghahagi ng tulong ang magkapatid,
Isang mamahaling kotse ang huminto sa dulo ng kalsada at bumaba ang pampersona na abogado ng pamilya Montesilio. Lumapit siya kay Mirela habang may hawak na isang formal na dokumento. Miss Mirela, Ang pakiusap ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pagpapakumbaba. Nandito ako para mag-alok ng 50 milyong piso kapalit ng pag-urong ninyo sa kaso laban kay Clara. Pakiusap, maawa kayo sa kanya. Tumingin si Mirela sa abogado. Ang kanyang mga mata ay walang ipinapakitang galit o pagnanais na maghigante, kundi isang uri ng malalim at matatag na dangal. Attorney Santos. Ang mahinang sagot ni Mirela, ang bawat salita ay may matinding bigat. Hindi mabibili ng 50 milyong piso ang mga luhang iniluha ng nanay ko sa loob ng 30 taon. Nasa kamay na ng batas ang katarungan at hindi kami bababa sa antas ng kasamaan ni Clara para lang maghigante. Umalis ka na. Napatuko ang abogado at dahan-dahang tumalikod nang walang nagawa. Kagabi rin yun, habang nagpapahinga ang pamilya sa BGC penthouse. Pumasok ang investigador na si Hector na may dalang isang lumang kahon na gawa sa mahogany na natagpuan sa panloob na vault ng pamilya Velasco. Inilagay ni Hector ang kahon sa ibabaw ng mesa sa harap ni Danilo, Mirela at Nanay Elena. Boss Danilo, ang pahayag ni Hector. Ito ang lumang kahon na itinago ni Doña Vivian bago siya maaresto. Sa loob nito ay may isang opisyal na titulo ng lupa mula sa probinsya ng Laguna. Kinuha ni Danilo ang lumang papel na may pulang tatak ng pamahalaan. Habang binabasa niya ang pangalan ng may-ari ng 10 ektaryang lupain na napapaligiran ng mga puno ng kalachuchi, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Ang opisyal na titulo ng lupain sa Laguna ay hindi kailanman naibenta at mananatiling nakapangalan sa tunay nitong may-ari, si Elena Flores. Sa gitna ng bagong tayong eskinita sa Tondo, pinaliligiran ng mga simpleng banderitas ang buong kalsada. Isang simpleng salo-salo ang inihanda ng komunidad upang ipagdiwang ang muling pagtatagpo ng pamilya at ang katarungang natamo ng mag-ina. Nakatayo si Danilo sa tabi ng isang mahabang mesang gawa sa kawayan. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa kanyang dating mamahaling taksido at mga alahas. Hawak niya ang isang plastic na bowl na naglalaman ng mainit na arroz caldo, habang nakaupo sa tabi ni Mang Berto at Aling Susing. "Danilo, anak!" ang nakatatawang wika ni Aling Susing, habang pinapanood ang lalaki na kumakain. "Akala namin noon ay hindi ka marunong kumain ng ganitong pagkain sa pampublikong lugar." Napanatag ang mukha ni Danilo at dahan-dahang ngumiti. "Dito sa Tondo, napanatili ang puso ng aking kapatid at ina, Aling Susing. Kahit saang mamahaling mansyon ako tumira sa Forbes Park, dito sa piling ninyo, ko naramdaman ang tunay na katapatan at pagmamahal ng isang komunidad." Inabot ni Mirela ang kamay ng kanyang kapatid habang nakatingin sa mga kapitbahay. "At dahil sa kabutihan ninyo sa amin noong mga panahon ng aming paghihirap, magtataglay kami ng isang livelihood center dito sa Tondo upang tulungan ang lahat ng pamilyang nangangailangan ng trabaho at edukasyon." Nagtakbo ang mga luha sa pisngi ni Mang Berto habang kumakapit sa kamay ng magkapatid. "Maraming salamat sa inyo. Hindi niyo kami nalimutan." Matapos ang masayang pagpapaalam sa mga kapitbahay, inimpake ni Mirela ang kanilang mga natitirang gamit sa Tondo, kasama ang lumang baul ng kanyang ina na naglalaman ng panya ng pamilya. Sumakay sila sa sasakyan at naglakbay patungo sa probinsya ng Laguna. Habang pumapasok ang kanilang sasakyan sa malaking tarangkahan ng 10 ektaryang lupain sa Laguna, ang malamig na hangin ng probinsya ay pumuno sa loob ng kotse. Sa magkabilang gilid ng daan, nakatayo ang mga dambuhalang puno ng kalachuchi na may mga puting bulaklak na dahan-dahang bumabagsak sa damuhan. Sa gitna ng malawak na lupain, nakatayo ang isang lumang bahay na bato na may malalaking bintanang kapiz. Sa kabila ng mahabang taon na walang nakatira, ang pundasyon ng bahay ay nananatiling matatag at pinaliligiran ng mga sariwang halaman.
Dahan-dahang bumaba si Nanay Elena mula sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay naging maliwanag at payapa habang nakatingin sa lumang bahay ng kanyang kabataan. Ito ang ating tahanan. Ang pabulong at malambing na wika ni Nanay Elena habang inilalapat ang kanyang palad sa malaking puno ng kalachuchi sa gitna ng bakuran. Dito kayo isinilang ng tatay ninyo. Dito tayo totoong malaya. Lumapit sina Danilo at Mirela sa magkabilang gilid ng kanilang ina. Hinahawakan ang kanyang mga kamay. Ngunit habang nakatingin ang matanda sa ilalim ng pinakamalaking puno ng kalachuchi, may napansin siyang isang bahagi ng lupa na may nakatagong malaking bato. Danilo, Mirela, ang pabulong na wika ni Nanay Elena habang itinuturo ang ilalim ng puno. Bago pumanaw ang tatay ninyo nung araw, may itinago siyang isang lumang lata sa ilalim ng punong ito. Sinabi niya sa akin na ibukas natin ito kapag magkakasama na muli ang ating buong pamilya. Lumuhod sina Danilo at Mirela sa malambot na damuhan. Gamit ang kanilang mga kamay at isang maliit na pala, dahan-dahan nilang hinukay ang lupa sa ilalim ng ugat ng puno hanggang sa matagpuan nila ang isang lumang latang bakal na nakatali sa plastik at nakaselyo ng kandila. Maingat na inalis ni Danilo ang kandilang nakaselyo sa paligid ng latang bakal. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang takip, ang amoy ng lumang papel at tuyong bulaklak ay pumuno sa malamig na hangin ng hapon. Sa loob ng lata ay nakatago ang 3 dilaw na sulat ng pag-ibig. Ang lumang talaarawan ng kanilang ama na si Mang Mateo at 2 maliliit na gintong rings na payak, ngunit kumikinang pa rin sa kabila ng mahabang taon. Kinuha ni Danilo ang huling sulat ng kanyang ama at binasa ito ng malakas sa harap ng kanyang ina at kapatid. Sa aking 2 sanggol, Danilo at Mirela, ang pabulong na pagbasa ni Danilo, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Kung binabasa ninyo ang sulat na ito, ibig sabihin ay nagpagpuna muli ang inyong mga landas at buo na ang ating pamilya. Patawarin ninyo ako kung hindi ko kayo na ipagtanggol noong gabing yon laban sa kapangyarihan at pera ng mayayaman. Ang 2 rings na ito ay ginawa ko mula sa pagmamahal sa inyong ina. Isuot ninyo ito bilang paalala na ang tunay na yaman ay ang dugo at pagmamahal ng pamilya. Umiyak si Nanay Elena habang pinapahid ni Mirela ang kanyang sariling mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha sa mga mata ng matanda ay hindi na luha ng kalituhan o trauma, kundi luha ng lubos na kapayapaan. Tumingin si Nanay Elena sa kanyang 2 anak. Ang mga guhit ng pighati sa kanyang mukha ay pinalitan ng isang malambot at maaliwalas na ngiti. Kinuha niya ang 2 gintong rings mula sa lata at maingat na isinuot ang isa sa daliri ni Danilo at ang isa naman sa daliri ni Mirela. Mateo, ang pabulong na wika ni Nanay Elena habang nakatingin sa kalangitan. Ligtas at magkasama na ang mga anak natin. Makakapagpahinga ka na ng payapa. Tumingin si Nanay Elena kina Danilo at Mirela at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 30 taon, yumakap siya ng napakahigpit sa 2 sa ilalim ng namumukadkad na puno ng kalachuchi. Ang mga puting bulaklak ay dahan-dahang bumabagsak sa kanilang mga balikat, habang ang malamig na hangin ay nagdadala ng amoy ng kalikasan at kapayapaan. Buo na ang puso ko, ang malambing na bulong ni Nanay Elena sa 2. Wala na akong hihilingin pa sa may kapal. Tumingin si Danilo sa malawak na 10 ektaryang lupain sa kanyang harap. Hinawakan niya ang kamay ni Mirela habang may bagong pangarap na nabubuo sa kanyang puso. Mirela, ang pahayag ni Danilo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi natin itatago ang lupain na ito para sa sarili lang natin. Gagamitin natin ang kalahati ng estate na ito upang itatag ang Elena Flores Foundation and Sanctuary. Isang tahanan at ampunan para sa mga batang naulila at mga inang nawalan ng pag-asa sa buhay. Napatingin si Mirela sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding kaligayahan. Ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin kay nanay
at sa alaala ni tatay. Dito natin sisimulan ang pagtulong sa iba. Umailalang ang liwanag ng maagang umaga sa malawak na lupain sa Laguna. Ang kulay gintong sikat ng araw ay sumasalamin sa malaking signage na gawa sa mahogany na nakatayo sa tapat ng bagong gusali. Elena Flores Foundation and Sanctuary. Ang buong bakuran ay napuno ng ingay at tawanan ng sampu-sampung mga batang ampon at mahihirap na mula sa Tondo at Laguna. Nakasuot si Mirela ng simpleng puting damit habang nakaupo sa gitna ng mga bata sa ilalim ng isang malaking kubo. Muling nagtuturo ng pagbabasa at pagsusulat ng may matinding ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabilang dako ng bakuran, nakatayo si Danilo na nakasuot ng simpleng linen shirt at maong. Naghahain siya ng mga baso ng juice at prutas sa mga bisita. Wala na ang malamig at mayabang na tifu ng Forbes Park. Ang nakatayo sa harap ng lahat ay isang mapagkumbabang lalaki na may bukas na puso para sa kapwa. Lumapit si Danilo kay Mirela at inabutan ito ng baso ng tubig. Nahanap ko na ang tunay na kahulugan ng buhay ko, Mirela. Ang pabulong na wika ni Danilo habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa damuhan. Ang tunay na yaman pala ay hindi nasusukat sa laki ng pera sa bangko o sa karangyaan ng mansyon, kundi sa dami ng taong natutulungan natin at sa ngiti ng pamilya natin. Numiti si Mirela at hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Salamat, Danilo. Dinala mo ang pag-asa sa buhay ng napakaraming tao. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang makulay na jeepney ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tarangkahan. Bumaba mula rito sina Aling Susing, Mang Berto at ang iba pang mga kapitbahay mula sa Tondo na nagdala ng mga lutong bahay na kakanin para sa pista ng foundation. Diyos ko! Mirela! Danilo! Ang masayang sigaw ni Aling Susing habang patakbong lumalapit at yumayakap sa dalawa. Napaganda ng lugar na ito! Parang isang maliit na langit sa gitna ng probinsya. Pumasok din si Mang Berto at nakipagkamay kay Danilo ng may matinding galak. Ibang-iba ka na, Danilo. Tunay kang may puso ng isang mabuting kapatid at anak. Lumabas mula sa bahay na bato si Nanay Elena na nakasuot ng malinis at magandang barot saya. Ang kanyang mukha ay puno ng kalusugan at kapayapaan habang nakikipagkwentuhan at naghahain ng mainit na sinigang para sa mga bisita mula sa Tondo at mga bata sa ampunan. Nang sumapit ang hapon at dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok sa Laguna. Ang kalangitan ay napuno ng mga kulay rosas at ginto. Umupo sina Danilo at Mirela sa magkabilang gilid ni Nanay Elena sa isang wooden bench sa ilalim ng dambuhalang puno ng kalachuchi. Ang mga puting bulaklak ay dahan-dahang bumabagsak sa kanilang kandungan habang ang malamig na hangin ng hapon ay pumupuno sa buong lugar. Hinawakan ni Nanay Elena ang mga kamay ng kanyang dalawang anak at tumingin sa kanila ng may malalim na pagmamahal. Maraming salamat mga anak ko. Ang pabulong at malambing na wika ni Nanay Elena, habang ang mga luha ng kagalakan ay gumugulong sa kanyang mga pisingi. Ibinalik ninyo ang langit at kapayapaan sa buhay ko. Wala na akong hihilingin pa. Hinalikan ni Danilo at Mirela ang magkabilang pisingi ng kanilang ina. Tumingin silang tatlo sa magandang kalangitan habang lumulubog ang araw. Handa na para sa isang bukas na puno ng pag-asa, pagmamahal at walang hanggang kapayapaan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Sa malawak na bakuran ng Elena Flores Foundation sa Laguna, ang mga puno ng kalachuchi ay muling namumukadkad ng malalaki at puting bulaklak. Ang hanging amihan ay nagdadala ng malamig at mabangong simoy sa buong estate. Sa ilalim ng malaking veranda ng lumang bahay na bato, nakaupo si Nanay Elena sa isang wooden rocking chair. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng naging kulay pilak, ngunit ang kanyang mukha ay pinaliligiran ng maaliwalas na ngiti at kalusugan. Sa kanyang kandungan ay nakatago pa rin ang 2 panyo na may burga ng 2 sanggol. Ang panyong naging saksi sa kanilang matinding pighati at sa muling pagtatagpo ng kanyang pamilya. Sa damuhan sa harap ng veranda,
Naglalaro ang tatlong maliliit na batang na ulila na inampo ng foundation habang pinapanood sila ni na Danilo at Mirela. Nakatuon si Danilo sa pag-aayos ng isang maliit na duyan para sa mga bata, habang si Mirela ay hawak ang libro ng mga kwento. Lumapit si Mirela sa tabi ng kanyang ina at maingat na inayos ang shawl sa balikat ni Nanay Elena. "Nay," ang pabulong na tanong ni Mirela habang nakatingin sa malayo. "Naisip mo ba nung araw sa Tondo, nung mga gabi na wala tayong pambili ng gamot at pagkain, na makakarating tayo sa ganitong kapayapaan?" Tumingin si Nanay Elena sa kanyang dalawang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Mirela at ang kamay ni Danilo na humabol sa tabi ng upuan. "Anak," ang malambing na wika ni Nanay Elena, ang kanyang boses ay puno ng malalim na karunungan ng buhay. "Ang buhay ay parang ang puno ng kalachuchi sa ating bakuran. Sa gitna ng matinding bagyo at tagtuyot, naglalagas ang lahat ng kanyang mga dahon. Akala natin ay patay na ang puno. Ngunit kapag dumating ang tamang panahon at ang ulan ng may kapal, muling namumukadkad ang mga bulaklak na mas maputi at mas mabango kaysa nauuna. Ang sakit at bighati ay hindi ibinigay para sirain tayo, kundi para ihanda ang ating mga puso sa mas malaking pagmamahal." Tumingin si Danilo sa kanyang ina at kapatid. "Nay, pinatawad mo na ba sina Clara at Doña Vivian?" Huminga ng malalim si Nanay Elena. "Pinatawad ko na sila sa aking puso, Danilo. Ang galit at poot ay isang mabigat na kadena na nagtatali sa tao sa nakaraan. Inalis ko na ang kadenang iyon sa aking puso upang magkaroon ako ng malinis na kapayapaan. Ngunit ang batas ng tao at ang karma ng may kapal ang naging katarungan para sa ating lahat. Ligtas na tayo, at yon ang mahalaga." Napangiti si Danilo at hinalikan ang kamay ng kanyang ina. "Nahanap na natin ang tunay nating langit, Nay." "Oo, anak," ang sagot ni Nanay Elena. "Ang langit ay hindi malayo sa ulap. Ang langit ay nasa piling ng pamilya na nagmamahalan ng tapat, nagpapatawad, at hindi kailanman pumapayag na madaig ng kasamaan ang katotohanan." Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok sa Laguna, ang mga puting bulaklak ng kalachuchi ay dahan-dahang bumabagsak sa damuhan. Hawak-hawak ng mag-iina ang mga kamay ng isa't isa. Isang pamilyang dumaan sa matinding apoy ng paghihirap, ngunit lumabas na mas matatag, mas malinis, at puno ng walang katapusang pag-asa.